Hello mga mare! For today's video, ito nga pala yung client ko. Ang ganda niya, no? Sakto nga itong gagawin natin ngayon. Gel polish lang tayo sa natural nails. At ayan, nakita nga ni client yung kuko ko. Nagandahan nga siya. Chrome nails nga pala yung gustong design ni client. Bali plain lang yun na chrome. At ito nga, pinapakita ko sa kanya kung anong kalalabasan kapag nag-chrome kami. Okay na nga rin siya. At chinek ko na nga rin yung nails niya. At syempre mga mare, for the gloves tayo. Hindi lang para sa safety ni client, para din sa atin yan. Ito nga pala yung nail growth ni client. January pa nga ng first week yung huling gawa ko dito. 2 months na nga rin to, nakat na rin niya, tapos wala pa ring lifting. At syempre nga, i-remove nga muna natin yung nail extension niya. Soft gel nga pala tong huling nails ni client. Meron nga tayong video neto mga mare, pero maiksi lang yung nasa reels natin. 1 minute and 30 seconds nga lang yun. At eto nga, tinatanggal ko na nga. Magic remover nga pala yung ginamit kong pantanggal dito mga mare. Alam ko maraming magre-react yun dahil na-issue nga yan nung nakaraan sa nail industry sa group ng mga nail tech. Pagkatapos nga natin tanggalin yung extension yung mga mare, magpe-prep na tayo. Ito nga pala yung una natin gagawin. Ipupush nga natin yung cuticle ni client. So pag walang extension si client, ito yung first step nyo. At pagkatapos nga natin ipush yung cuticle niya, i-drill naman natin yung ibabaw lang using flame bits drill. Parehas lang din naman ng prep to dun sa may soft gel extension natin. May mangilan-ngilan nga ako nababasa na nagtatanong ng tutorial ng gel polish. Kaya nga sakto, ito yung pinagawa ni client ngayon, kaya ginawan ko ng video. Dahil from soft gel, magdi-gel polish lang daw muna siya ngayon. At ganyan nga yung pagdi-drill na gagawin ko sa may cuticle area ni client. Pag natapos nyo na nga lahat yan, pakabila naman mga mare, tapos diretso na nga tayo dito sa buffing. Etong sanding bit nga yung gamit ko. 180 grits nga yan mga mare. Sa mga magtatanong dyan, sa pagbabuff ko nga mga mare, alalay lang. Pero kung mapapansin nyo dyan, medyo matagal akong magbuff sa nails kasi may mga naiwan pang glue yung sa soft gel niya na ni-remove natin. Pero kung wala namang ganun si nails mga mare, okay lang, nagaspangan nyo lang. Huwag nyo na masyadong i-buff para hindi nga numipis yung nails ni client. Baka kasi ma-overfile tapos ma-damage yung nails ni client. At syempre mga mare, ayaw naman natin mangyari sa client natin yun. Halos 2 months na nga yung nail growth ni client dito. O diba, napakatagal din ng retention sa kanya. At eto, pagkatapos natin i-buff yung nails ni client, magsha-shaping naman na tayo. Almond nga lang yung gusto niyang shape. Maganda rin na fina-file nga natin yung free edge ni client para nga ma-file siya. At maalis nga rin natin yung mga maninipis niya sa dulo at mukhang healthy din. Na-practice nyo na ba mag-shaping mga mare? Kayo rin ba? Nahirapan din ba kayo sa pag-shaping dati? Ako kasi oo. Ewan ko bang hirap na hirap ako mag-shaping, parang laging paling-paling yung gawa ko. At pagkatapos nga niyan, dito na nga tayo sa satisfying na part. Ito nga yung gustong-gusto ko, yung nagtatanggal ng cuticle. Ewan ko ba mga mare, para sa akin talaga satisfying yung ganito. Yung tipong pag natanggal mo, kitang-kita mo na yung linis ng nails ni client. At parang ang napaka-healthy ulit. At kung naririnig nyo nga tong anak ko, pasensya na nga kayo, kumakanta ata to habang dumidede. Naglalambing nga lang sa akin, na-miss yata ako dahil 2 araw akong halos maghapon gumawa. Maikwento ko nga lang din mga mare, itong client nga pala natin, ni-refer nga lang ako ng regular client ko sa kanya. Hanggang sa kalaunan nga, naging regular client ko na nga rin siya. At eto, maglalagay na tayo ng dehydrator. Pagkatapos nga niyan, magpa-primer tayo. Tapos sa umpisa nga ng dehydrator, ilalak na nga natin siya mga mare hanggang sa top coat. Isa nga rin yan sa ginagawa ko para mag-long last nga yung gel polish kay client. Nakakatuwa mga mare kapag ganitong mga client, yung halos sa circle of friends nila, mga client mo sila lahat at sa'yo nagpapagawa. Kayo ba mga mare, may mga ganyan din ba kayong client, mga isang magbabarkada? At eto mga mare, nasa primer na nga tayo, ilalak nga din natin yan. Ayan nga pala yung sinasabi kong paglalak mga mare, yung lalagyan natin yung sa dulo ng nails ni client. Napakaganda nga ng nails ni client dito, no? At pagkatapos nga natin mag-primer, magbe-base coat naman tayo. Syempre mga mare, ilalak pa rin natin yan. Ganyan nga yung gagawin ko sa paglalak niyan mga mare. Lalagyan nga ulit natin lahat ng dulo ng nails ni client. Nakakatuwa talaga mga mare kapag ganito yung mga client mo. Minsan nga kapag may mga ganap sila sa buhay tapos ikakwento nila sa'yo, akala mo tropa ka rin nila dahil kakilala mo nga yung mga nakakasama nila. Kaya minsan tuloy feeling ko kasama ako sa circle of friends nila. Eto mga mare, matatapos na nga tayo mag-base coat. Tatanggalin nga lang din natin yung mga ganong lumalagpas at dumidikit sa mga skin ni client. Pagkatapos nga i-cure na natin yan. Pagtapos naman natin i-cure yung base coat natin, maglalagay ako ng gel polish. Nag-base nga ako dito ng color pink. Bali dyan na nga tayo maglalagay ng chrome natin. Siyempre itong gel polish mga mare, lalagyan pa rin natin ng lock. Lahat pa rin sila ng nail. Iwasan nga lang din yan natin madikit sa skin ni client dahil isa rin yan sa magkukos ng lifting. Ganyan mga mare, binubura ko nga lang yung mga tumatama at paglalak ulit yung ginagawa ko. Kaya nga sinasabi ko nga rin pala sa mga baguhan na gawin muna tong gel polish at masterin muna. Dahil once nga na tumatagal na sa inyo yung gel polish, ibig sabihin kaya nyo na rin patagalin yung retention
extension ng soft gel extension nyo or polygel. Halos same lang din naman kasi ng prep yan. At eto na nga mga mare, naglagay na nga tayo ng chrome powder na color pink din. O diba mga mare, napakabongga naman ng kulay na ito. Kayo ba mga mare, bet nyo rin ba yung mga ganitong chrome na matitingkad? Ako kasi madalas din sa nails na ginagawa ko sa sarili ko, lagi din may chrome. Ewan ko ba para sa akin, parang napakalakas ng dating kapag may pa-chrome ka sa kuko. Parang ang social nga tignan. At eto na nga mga mare, patapos na nga tayo. Ida-dust off nga natin yan para hindi sumama sa top coat natin mamaya yung mga natirang glitters na hindi kumapit. Pagkatapos nga natin i-dust off yan, pwede na nga natin yung i-top coat. At eto nga nagta-top coat na ako. Yung mga kalat yan sa gilid, hayaan nyo muna yan mga mare. Lilinisin nga natin yan pagkatapos natin mag-top coat. Kasi kapag nilinis natin yan nang wala pang top coat, baka mabura rin din yung gilid. Kaya eto't uunahin natin tong top coat para safe nga yung chrome powder natin. O kayo mga mare, natatambakan na ako ng mga request nyo. Pasensya na kayo at inuna ko to. Hayaan nyo at gagawan ko rin ng mga request nyo. Iisa-isahin nga natin yan. Talagang madalas ko nga lang din nakikita to, yung mga request na gel polish on natural nails. Taon nga ito ang ipapagawa ng client ko today. Kaya kung may mga request kayo mga mare, i-comment nyo lang. At kung matatagalan ko ngang gawin yung request nyo, sana mahintay nyo. Huwag nga lang yung masyadong mahirap mga mare, yung pang international level na baka hindi ko pa kaya yung mga ganon. At eto mga mare, binubura na nga natin yung mga kalat niya sa gilid. Lilinisin nga natin yan para maganda na mamaya siya sa picture. Pag natanggal na nga natin yan, pwede na nga tayo maglagay ng cuticle oil. O mga mare, iwasan na muna natin mag-mertiolet ha. Mag-cuticle oil na lang tayo para ma-moisturize yung skin ni client. Hindi na rin kasi magandang tignan yun sa panahon ngayon. At eto na nga ang final result natin mga mare. O, diba ang cute? Nagustuhan nyo ba mga mare? Sana nga lang ay natuwa kayo. Maraming salamat sa panonood.